Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian Luis Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, August 4, 2025. Ngayong araw po natin itutuloy ating series which is Seminary Vision. Specifically, ang topic po natin for this day is about premillennialism. Kailan ang isang taong paghahari ni Kristo. Now, ang ating talata po para sa araw nito ay manggagaling sa Revelation chapter 20 verses 1 to 10. Hindi ko na po babasahin ng buo yung ating talata para sa araw nito, pero ito po ay about sa isang anghel na bumaba dito sa lupa upang i-lock up si Satan para hindi na siya makapangloko ng mga tao. And si Satan po, he stays locked up for 1,000 years, and during that time po yung mga tao na naging faithful kay Jesus Christ, even if namatay sila para doon, they come back to life and reign with Him. And after that 1,000 years po, si Satan ay napakawalan, and siya po ay nag-gather ng army para labanan ng Diyos. Pero ang Diyos po, He sends fire from heaven, and sila po ay tinalo. And si Satan po, again, he is thrown into a place of punishment, and ito po ay magpakailanman na. So evil is finally defeated and God wins in the end. Ngayon po tayo patutako sa ating mga teachings for today. So ito po yung mga dapat natin gawin sa ating mga buhay. So una po, Kingdom, King Jesus transformed the world. So dito po ako magpo-focus. So alam po natin na si Jesus ay naghahari na sa langit at pati dito sa lupa, and sa pamamagitan po ng church and ang kanyang spirito, He is transforming or changing hearts, changing lives, mga cultures natin, paniniwalaan, and as days goes on, yung kingdom niya is continue on growing, wherein it brings light where there's darkness. And isang araw po, muling manunumbalik ang ating Panginoon sa Kristo, and hindi po siya manunumbalik gaya ng dati na para tayo ay iligtas. Ngayon siya po ay darating dito sa mundo para maging judge natin. And yung final plan po ng Diyos, it isn't just to take us to heaven, bagkus ito ay, ang plano ng Diyos ay para gumawa ng bagong mundo. And yung bagong mundo na yun, it will be free from sin, it will be free from death, wala ng pain. So ngayon pa tayo patutako sa ating application. So ano yung dapat natin gawin sa ating buhay? Dapat magkaroon tayo ng hope, kasi meron tayong Kristo. Let's hope on Christ that one day He will come back, then yun kanya susundin. So no matter how broken the world seems, kung ano man yung pinagdadaan natin sa buhay, let's always remember that Jesus Jesus is on the throne, and siya ay muli manunumbalik. That's why our hope is alive. Trust Jesus Christ. Also, ilat mo, hayaan mo yung puso mo na makinig sa Kanya. So we pray, we will continue on growing our relationship with Christ, and believe faithfully and boldly. And huwag natin kalimutan na ipakalat ang salita ng Diyos. Huwag mong solohin yung nalalaman mo, ipakalat mo magandang balita, be alive. Sabihin mo ang katotohanan, ipakalat mo ang katotohanan, tulungan mo ang iba na maging ready din sa muling panunumbalik ng ating Panginoong Kristo. Naway marami po tayong natutunan sa araw na ito.